Napalapit pa ako sa ganun. Joke lang. Guys, welcome back sa Udetech. I'm Kuya Josh. And again, makikita niyo na naman ako sa channel namin. Bad mo na ako nito para hindi ako reflective shit. Demonetize shit. Guys, ayun, welcome back to Udetech. Ayan, tingnan niyo, meron kami logo. May Facebook, ano po kami, Facebook page po kami guys. Please follow us on Facebook page. Actually, may raffle kami na hindi matuloy-tuloy. Kasi hindi pa rin kami nakaka-reach sa target namin na, na followers. Saka, like, tulungan nyo kami. Sayang. Puro Asus product yun. So guys, today, I'm going to show you an disassembled video po to guys. Kung you remember po, na-review ko na to, the Cephros S17. May review na po kami dito sa channel namin. And then today po, meron po kaming order nito na 2 unit po na i-deliver sa Bonifacio Global City, Taguig later. So, advice po ng aming client is to upgrade the unit po. So, yung po pinaka main reason, kaya today you will have the chance po to look inside kung ano po ba ang pwede pa natin i-upgrade sa S17 po ng ROG. So, what the crap? What the fudge? Come again for fudge? Performance. As you can see guys, yung memory niya is already 16 gig. 16 gig. 3200 megahertz. Then, pagdating naman sa storage, you have a 1 terabyte po na Western Digital po. Na NVMe. PCI, Gen 3, NVMe. So guys, without further ado, sana hindi ako kabahan. Kasi ang mahal nito. Actually guys, nag-price down na to sa market. This from 149 po. 114 na lang siya ngayon sa market. 114,995. Tama ba ako? Yun yung price nila lang ngayon. Then guys, kung ipapurchase ito in cash or straight payment, believe me, may best price pa talaga. Especially pag cash. So yun, hindi na siya mamatay bago ko ano. So ayun, quick review lang tayo. It is an i7 10th generation, saka naka RTX 2060 guys. 17-inch. Napaka-sleek. Magaan for me kasi during my younger years na-experience ko na rin humawak ng mga gaming laptop, especially nag-start ako sa mga Alienware. Bigat na, nakakuba yun na rin. So guys, yung gagamitin kong tool for today, bagong bili lang namin ito sa Ace Hardware o shoutout sa Ace Hardware. Creston. Creston po siya na 7-set precision screwdriver. Ayan po. Kung wala kayong ganito, huwag niyong buksan yung mga laptop niyo na ganito. na Zenbook. Zenbook, ganito po ang screw ng Zenbook. Iba po siya. It's like flower-like or star or asterisk kung ano man gusto niyong term na gamitin. So, kailangan niyo ito, yung precision po. Then, kung naiisip niyo na, tapang niya, bubuksan niya. Hindi, actually, nanood na ako ng video, guys. Kasi, mahal nito. So far, siya yung pinakamahal ata na laptop na bubuksan ko dito sa channel namin. I-disassemble ko. Siya yung pinakamahal. So, ayun guys, you have your Thunderbolt. So guys, ang unang-una kong tip pag magbubukas kayo ng mga ganito ay ano nga ba? Manap kayo ng tama, syempre. Kasi mali yung nakuha ko. Yan, nagulo agad. So, dapat para tinanggal ni ko. Yung pa rin pala yun. Niloloko ko sarili ko. So, ito na talaga. Seryoso na to. So, wag niyo masyadong didiinan kasi yung mga gantong tornilyo na ganto one thread, pag nag-exert kayo ng force, niya yung alignment ng mga edge, mararagid siya. So, that boy is malo-lost thread agad, mahirap malo-lost thread yung mga gantong so yun, huwag kayo magmadali kasi hindi naman yan tungkol sa hindi naman pabilisan ng pag-aano. So yun, so far unfortunately hindi ko natuloy yung mga plano ko mag-download dito ng mag-download ng laro para matry ko siya. Para matry ko man lang maganda kasi yung computer ko po kasi sa bahay, 10 TP lang po yung video card.
60 FPS lang po ako sa Valorant, mga sir. So, yun, tanggal ko na siya. Ano ko tatanggalin to? Parang ano to ah. Ayun, yun. Mga... So, yun, manipis siya. Yun. Mangat na. So, kailangan ko na saan isa kong tool? Get rock. Mangat siya ng konti. Guys, nababoard na ba kayo? Ako din eh. Ba, teka lang, ba't ganun? Nakahawak. May tornilyo. So yun, tinaas ko lang siya kasi may ano. Ayan. Tagalin natin siya sa slipper sa lugar. Medyo malikabok. Pumuna ako na ano. Actually ano guys, sorry kung meron dead air. Iniisip ko kasi ba't ganun eh. Parang iba siya doon sa napanood ko. Okay, tatanggalin mo pa to. Tatanggalin mo pa. Nakaka-board po siyang tanggalin. Well, at least alam mo, secured yung laptop namin na purchase mo. Kasi mo. Please don't try this at home. Void warranty. Huwag niyo bubuksan yung mga laptop niyo na bagong bili lang. So, punta kayo sa store, sabihin niyo, hindi niyo alam kung anong nangyari. Huwag ganun, tropa. Negative tayo pag ganun, tropa. Alam niyo guys, pwede sabihin sa amin na ganyan yung binuksan. Pwede naman yun, kasi malalaman naman. Kasi di pa lang pala kailangan buksan to, hindi lang pala kailangan tanggalin na para may angat ng ganito to. No? Maiiyak talaga ako. Na-curious ako. Ba't may ganito? Kaya nga, tingin ko yun lang yun eh. Oo nga, mukhang yun lang nga yun. Check mo nga, tagalin mo yung tornilyo. Nakabody siya dito. Kasi inisip ko kung paano mo siya tatangkabin eh. Balakat. So guys, like what I said, please don't try this at home. Except kung wala kang magawa sa pera. Wala kasi kaming pera. So far, natanggal ko na lahat ng tornilyo. Kakaiba yung body niya. Mukhang makikita ko na ang sagot sa aking mga tanong. Para saan to? Yun ang di natin alam, ma'am. Later makita natin pagtaas ito mismo ang body.
kudos sa designer ng Asus ROG lineup. Talagang nag-effort sila para sa mga ganitong mapapaisip ka talaga pag binuksan. So far, natanggal ko lahat ng tornilyo niya. Guys, first time namin mag-disassemble ng mahal na laptop. So far, hindi ko alam kung paano ko siya tataas. Hindi mo siya pwede tanggalin. May ganito. Nakainit up. So, pag tinanggal mo siya buo. Or I think ito lang talaga yung pwede mo tanggalin. So, tutungkabin mo siya dito sa gilid. Sabi ko sa inyo, pinanood ko to kanina. Tapapanoorin ko siya ulit. Ayan, isang buo. Ba't gano'n sa kanya yun? Tanggal na to. Natungkab niya na, napakatindi. So, tatanggalin mo siya ng lahat. Ang tanong, saan yung pinakatanggalan? Ano ba? Ito kaya yan? Meron din dito. Dalawa po eh. Well, wala tayong napupuntahan kung narusubukan. O, saan to? Baka yun lang yun. Ba't may isang specific area na pwede kong i-angat? Wala ko yung hanap ko eh. Sigurado bang S17 GX5 Auto pala to? Hindi talaga tayo magkamukha, tropa. Pareho naka-SSD. Ano yung ano mo dyan? Pwede. Mas okay yung kabila. Ngayon mo na. Old na yan, diba? Aging yan yung kabila. Aging yan, diba? Ayan na lang. Bago lang yung kabila eh, diba? Bago na ito. Ay, ito, bago lang. Bago lang dito. Pinaka-phone ko sa ito. Isa din tumadali sa akin. Ilan yan? Walo. Ito, dalawa lang. Ito sa alas kung ako. Kasi dalawa lang ito. Pero yung focus ako ito. Kasi alas na SSD. Kung gusto nyo, kung prefer din SSD. Pwede. Yan na yun. Yan nga yung pinanood natin last time. Galing pareho. Wala ko sa iyo huhugutin. Ay. Kinutkot lang. Sa taas. Sa harap. Kaya naman pala di talaga mabubuksan. Hindi ko kailangan tanggalin yung dalawang tornilyo sa ano. Hindi kailangan tanggalin ito. Nakastart pa rin yan, ma'am? Ha?
Naka-on pa rin ba yan? Ano mo na, papost mo na. Mali na yung video. Guys, yun. Tagal ng post niyan, promise. Pinapost ko yung video kasi mali yung napanood ko, mali yung napanood ko na disassemble, guys. That's the GX502, GX701 para itong kailangan kong buksan. Pero guys, nabuksan ko siya. Kaawa na guys. So guys, ito na. Itutok ko muna itong keyboard part niya. Tingnan niyo muna siya. This is a magnesium alloy, guys. Pero ang weird, no? Ano yung dito area niya? Sigurado bang di nailaw to? Bigla ko napaisip, di talaga nailaw to. Kasi may ano siya dito. Strip ko. Pupunta rito. So, wala naman ako alam sa mga ganyan. Hindi naman ako engineer, basta di ako computer engineer. So, ito siya, magnesium alloy siya, guys. Bakal talaga yung niya, metal chassis talaga siya, guys. Ramdam na ramdam ko yun habang binubuksan ko siya. Metal talaga siya. Ayun, tapos, yun, yung pinaka-point nitong video na to is para makita nyo kung ano yung nasa loob ng GX701 or the S17 ng Zephyrus. Ayan po yung structure niya sa loob, guys. So, you have another DIMM slot or RAM slot. Another 16. Ang maximum na kaya pong i-shoulder po nito is around 32GB po. So, another 16 pwede po. 3200 po. Megahertz. Kung ano po ba yung mga RAM. So, kuya, ano ba mga RAM yung pwedeng compatible po for the ROG? Siyempre, mga subok na yung Kingston, gano'n. Kingston. Puro Kingston, no? Para sa Kingston lang siguro RAM nila doon. Kingston, of course. Kingston yung pinaka-tested namin. Samsung, kung meron kang way para makakuha. Hynix, of course, lagi. Saka, pwede naman yung iba, yung mga Transcend, or kung pwede mo naman kausapin yung mga, alam mo yung mga guys sa mga nearest computer area nyo, service center nyo, baka pwede mo nang ikabit or i-dry run bago mo i-pay, kasi, syempre. Or punta ka doon sa website ni Asus, punta ka sa support nito para makita mo lahat ng mga RAM support niya. So, yun, technically, ito yung 1TB Western Digital Black. Yan po siya. Then, ayun nga po yung DIMM slot. Ito yung battery niya. Sorry, hindi ko siya pwedeng tuklapin para makita ko ilan yung parang working hours na nakalagay dito. No can do. Tapos, alam nyo guys, bigyan ko ng trivia. Noong unang dumating to sa store namin, pinag-uusapan namin, what the fuck is this area? Kala kasi namin dati, speaker siya. Boom. Parang beatbox. Lakas. Pero actually guys, ventilation siya. Itong area na to. You can see na yan. Identify ba niya sabi? Makikita nyo yung ayan yung ventilation niya guys. Ganyan pong kalaki yung ventilation ng S17. So, ang structure ng kanyang fan po is, ayan po, ibabato niya po from the back and dito po sa taas. Na-try ko na po siyang i-stress test and napaka-effective po ng niya, ng cooling system niya. Ayun guys, may isa pa ulit akong babaklasing ganito. Hinihintay lang namin yung final advice ng client namin. So, that's it. Bago lahat, tapos na pala, bago ang lahat. Ayun guys, if you're looking to if you're from the South po, Cavite area, try to drop by or message us at Asus Concept Store SM Baco or responsive po kami. Wag lang weekends man daming tao sa store. Monday kasi ngayon kaya wala akong masyadong ginagawa. Tapos ayun guys, parating po yung mga bagong unit ng ROG namin sa store. We have the 2021 model po ng ROG Zephyrus. Tatry namin mag-stock ng Pro 13 para po sa mga bumili. Pero parating kami dash ng top, the F15, ganda rin po yun. And then, that will be all guys. Yun. Subscribe kayo, tapos sabihin nyo rin sa iba yung tech friends, baka sakaling magustuhan nila kami. Ciao guys!